mapapahiya naman, mapapahiya ako. Eh, ganito kasi yun. Gusto ko maging masaya po kayo. Total, nandito ka na rin naman sulitin mo na. Hindi ka naman namin pipilitin sumali. Okay? It's up to you kung gagawin mo ito o dito. Pero I tell you na kapag pinakinggan mo ko ng maigi at in-enjoy mo to, whether sumali ka o hindi, sure ako pag uwi mo may matututunan ka. Naniniwala ako, lahat pa tayo gusto umaman. Naniniwala akong successful, masayahin. Hindi kayo na. Nakakita na ba kayo ng taong successful ang lungkot-lungkot niya? Grabe, ang yaman ko. Hindi ganon? Nakita na kayo ng ganon? Wala. Bakit mo gusto maging masaya? Kasi una, maging masaya ka muna bago lalapit ng grasya. Hindi lumalapit sa taong malungkot ang grasya. Proven po yun. Kasi po, nung na-invite po ako, dalawa kami. Ang problema, ito yung kasama ko, friend ko, di hamak na mas may itsura, mas matangkad, mas maraming kakilala. Technically, mas kaya niyang gawin tong ginagawa ko. Pero ang end up, dahil simula pa lang nakasimangot na siya. Dahil nakasimangot, hindi nakikinig. Dahil hindi nakikinig, hindi naunawaan. Siyempre, pag di mo naintindihan, hindi mo gagawin. So, sinong nalugi? Kami ba? Hindi. Siyang nalugi. Hindi niya binigyan ng chance yung sarili niya. So, I suggest na pakinggan mo kung maigi at enjoyin mo itong oras na ito. Okay lang ba? Yes! Saglit lang naman po ako. By the way, meron akong konting i-discuss po sa inyo. Paano ng clicker, Ayan. So, meron po tayong tinatawag na safety net, no? Before I start, no? Kasi para maintindihan nyo, baka sasabihin na iba sa inyo, ay, sanito, yung mga nasa unahan lang ang kumikita dyan. Eh, what if, mag-start ako ngayon, kikita ba ako ng katulad ng kinikita mo? Ito po yung patunay na yung kakayahan natin para kumita ay pantay-pantay. Okay? Kaya tayo may tinatawag na safety net. Kada araw, ang isang account ay meron lang kakayahan magkaroon ng 12 sales match. So kung naalala nyo kanina, ang sales match ay 2,500. Pag minultiply mo into 12, that's 30,000 pesos. Kada araw. Yan lang yung maximum mo kada araw. Okay? Sa loob ng isang linggo, 150,000. Bakit? Ang bilang natin sa isang linggo, hindi 7, kundi 5 araw lang. Ang Sabado at Lunes, linggo ay isang araw lang. Okay? Kabilang sa isang araw lang. Magkano sa isang buwan ang safety net natin? 600,000 pesos. Kaya baka kanina nagtataka kayo, posible ba yung 600,000? Di ba kanina may pinakita 600,000 si Ma'am Tonet? Yeah, posible po yung 600,000. What if ganito ngayon yung scenario? Bigyan ko yung seat. What if nag-join ka sa front row, kaparehos namin, no? Pagka-join mo, anong nangyari sa'yo? Nakapag-refer ka ng ilan? Ayan. 14 sa left, 14 sa right. Dahil bago ka pa lang. Ako naman, dahil matagal na po ako, so ang income mo, 14 times or multiply in 2,500, ang income mo dapat ay 35,000. Ako naman, dahil matagal na ako, nagkaroon po ako ng 28 sa left, 28 sa right. Doble. No? Doble. Pero ito, magkano kaya ang kitain ko? Dapat 70,000 pesos. Pero kung naalala nyo kanina, sabi ko dito, ilan lang yung maximum natin kada araw? 12. At 30,000 lang tayo per day. So insert, hindi mo kikitain yung 35,000. Aakyat po yan sa company. Yung 35,000 mo at yung 70,000 ko, magkano lang ang bababa sa atin pareho? 30,000 pesos. Sorry, no? Umakyat yung 35 mo, yung 70,000 ko umakyat, pero ang bababa lang sa atin, yung magiging payout natin, 30,000 lang. Insert dito, pantay tayo naging, yung karapatan natin para kumita. Okay? Hindi porket nauna ako. Nakuha niyo po ba yun? Yes. Now, nung nag-start po ako sa negosyo, ito po ang naisip ko. Alam ko, yung iba sa inyo naiisip nito, paano kung gagawin ko ito tapos hindi ako kumita? Tama, iniisip niyo yun? Alam mo, problema sa mga Pinoy, hindi pa lang nag-uumpisa ang iniisip, mamalasin na agad siya. May kilala kayong ganon? Ang hirap magtayo ng negosyo, baka malugi. Diba? Ang hirap magtayo ng tindahan, baka maraming mangutang. Hindi ka pa nga nakatayo, iniisip mo agad, hindi mangungutang na agad. Totoo naman, ako po, ganyan din po ako mag-isip. Sabi ko, what if nag-join ako, tapos minalas ako? Pero ito po yung iniisip ko. Sabi ko, what if pag nag-join kami, pinag-aralan nila. Pag nag-join ka, minalas ka, gano'n ka kamalas? No? Start to front row. Pag sali mo, buong buhay mo, dalawa lang napasali mo. Malas? Oo, malas. Yung tipo ang sama mong tao. No? Wala kang kaibigan. Nanay tsaka tatay mo lang yan, naawa pa sa'yo. Ito matindi. Yung kamalasan mo, pinasa mo pa sa dalawang kakilala mo. Dalawa lang din ang na-refer nila. Ibig sabihin, dalawa lang. Magkano kaya ang pwede mong kitain after 2 years? Pero bago yan, mukhang tahimik po talaga kayo. Contact interaction nyo. Okay lang ba? May pangarap? Kanina natanong ko may mga pangarap po ba kayo? Kamusta pangarap nyo?
sinabi niya, pangarap pa rin. Yung iba nagbago yung isip eh. Sabi ng ang marami daw mga Pinoy, mapangarap pero wala nang pangarap. Kaya nung tinanong ko, kamusta pangarap niya, biglang gumanon. Biglang humina yung boses. It's real kasi, alam niyo bakit? Kasi nahihirapan po tayo. Sa hirap ng buhay, yung pangarap natin, ginigive up na lang natin. Tama? And I understand. Pero gusto ko ma-imagine nyo, sana tanggapin ng isip natin, na what if kapag may 10 million ka, gusto ko imagine yan. Sabi sa akin ng mentor ko, Sanito, ang pinakamahirap na tao sa mundo, hindi yung taong walang pera. Ang pinakamahirap na tao sa mundo, yung taong walang pangarap. Bakit? Libre na nga lang mangarap, hindi mo pa ma-afford. Make sense? Totoo yan. Sabi niya, naku, Sanito, kung pangarap lang, marami ako niyan. Anong pangarap mo? Tapos biglang nag-hang. Kung tanong ka ng isang normal na tao, kung anong pangarap niya? Anong pangarap mo? Hindi niya masasagot. Basta-basta. Ito pa nga sagot ng iba eh. Basta makakain ng 3 beses sa araw. Normal na buhay. Pamilyar? O kaya, makatulong sa parents. Mapaaral ko yung mga anak ko. No, ganun, normal ba na sagot yun? Question, pangarap po ba yun? Hindi po pangarap yun. Ang tawag po doon, karapatang pantao. Ang tawag po doon, responsibilidad. Responsibilidad mong tumulong sa pamilya. Karapatan mong kumain dahil nasa konstitusyon yun ng Pilipinas. Nasa botohan pa naman tayo ngayon. Pero bakit yung iba ginagawang pangarap? Isa lang po ibig sabihin niya, nawala na po yung mga pangarap natin. Yung dating gusto mong kotse, hindi mo na maisip ng pwedeng mangyari sa'yo. Yung dating gusto mong house and lot, hindi mo na maiisip ngayon. Bakit? Ang liit ng sahod eh. Pero what if may 10 million ka? Gusto ko ma-imagine na sana meron kang 10 million. Anong material na bagay kaya ang bibilhin mo sa 10 million? Material na bagay, pangarap. Hindi po espada ni Panday, bato ni Darna, peace on earth. Wala pong ganun. Realistic. Oh, bakit? Nung bata ako, pangarap ko maging Power Ranger. Baka may katulad ko pa rito. Kanya-kanyang pangarap yan. Eto sana, material. Okay? Is it first time po sa inyo sila? Yan, okay. Ma'am, first time po. Ma'am, what if may 10 million po kayo? Ano pong bibili nila? Bahay. Wala pong lupa. Mayroon. Ayan. Pag nangarap po kayo, make it sure. Specific. Alam na alam mo. Kasi pag di mo alam, hindi mo gagawa ng action. Tama? Kaya make it sure, bahay at lupa. Kasi may value ang lupa. Ma'am, first time? O member na? First time. First time. Ma'am, 10 million. Ano po bibili niyo? Sabi naman sa lalaki. Business. Ayan. Anong business po kaya yan, ma'am? Baka may idea ka. Hindi naman illegal. Hindi naman. May business kang naisip? 10 million yan. Drug. Tsaka nyo naisipin, sige, okay lang. At least negosyo palalagyan. Sir, first time. Sir, anong bibilhin sa 10 million? Kotse. Ayan. May specific ka bang car? Wala. Basta kotse. Ma'am, sino po first time dito? Ma'am, first time po. Ma'am, pag may 10 million, ano po bibilhin? Lalaki. Ma'am, bibigyan po kita libre. Joke lang. Sige po, ma'am. Kaya mo yan, ma'am. Lupa, ayan. Magandang investment yan. Last na lang po. Meron pa ba ditong first time? Sir. Kayo po kaya, sir, pag may 10 million, ano bibili? Big bike, ayan. Pagpasensahan nyo na po yung sulat ko, ha? Pangit, ha? Ayan, sabi po kasi sa ng nanay ko, kung ano daw yung sulat mo, yun daw yung kabalaktaran ng mukha mo. Kaya kung di ba ayaw maniwala. Anyway, alam ko, seryoso po yung sagot nyo. Kanya-kanya tayong pangarap. Ako dati, ang pangarap ko po, bahay at lupa din. Okay? Patunay na ang mga Pilipino walang sariling bahay sa sarili ng lupa. Okay? Ngayon, ganito. Sa ginagawa mo kaya ngayon, kung nag-aaral ka, sa pagka-graduate mo na, kung may trabaho ka, based doon sa ginagawa mo, walang tulong ng kahit kanino. Gaano mo kaya katagal kitain yung 10 million pesos? Gaano katagal? Gaano kabilis? Walang tulong ng kahit kanino. Ma'am, yung bahay at lupa natin nagkakahalagang milyon based sa kasalukuyan mong ginagawa, gaano mo kaya katagal kikitain yun? Gaano po yung sobrang tagal? 10, 20, 30, 40, 50, 100, walang mali doon. 100 years. Ayan. Kunting tulog ka lang. Ma'am, business. Mas reality. Okay, ma'am. 5 years. Ayan. May as na po ako. Ano po ginagawa natin ngayon? Nag-aaral?
Nag-aaral. Malaki ang baon. 5 years. Lumalabas dito na 2 million a year. Tama? Ang kikitain mo. So, pagka-graduate mo, based doon sa pinag-aralan mo, kung posible ba yung 2 million na kitain mo kada taon. So, pero okay lang yan. Walang masama. Pangarap mo eh. Walang basagan ng dream. Okay. Coach sir, gano'n po kayo katagal? 15 to 20 years. Ayan. Talagang may para sure. Ma'am, gano'n po katagal ang lupa natin? 30 years. Ayan. Sige. Sige, sir, big bike po natin, sir. 10 years. Ayan, si sir naman medyo malaki din. 1 million a year. Sir, kinikita na ba natin yung 1 million a year? Hindi pa. Yan lang ang gusto natin. Okay. Ito po, lahat po ng sagot nyo, bukod dito, saka medyo po dito, pero lahat po yan matatagal. Matagal yan, kahit yung 5 years. Pag intayin ka nga lang ng jowa mo ng isang oras, galit na galit ka na. 5 years pa. Dati po ako, tinanong din po ako niyan. Actually, ang sagot ko, parang kamukha nito. Ang sagot ko po, RIP. Ayan. Kasi parang ang labo ng kunin. Bakit? Kasi inisip ko yan. Kaparehas yung inisip ko. Sabi ko, what if swertehin ako? Bago ko pakita sa inyo yung worst case scenario namin. Sabi ko, what if swertehin ako? Gano'n kaswerte? Kumikita ako ng 50,000 pesos per month. Swerte ba yan? Magandang trabaho? Magandang trabaho yan. Hindi ko pa nga sinabi ko ang trabaho, pero maganda yan. 50,000. I-times natin yan sa 12 months. Magkano? 600,000 pesos. Isang taon. Malayo ka pa sa 10 million. O kahit sa 1 million. Yan ay kung 50,000 ka kada buwan. At yan ay kung hindi ka kumakain, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka naliligo. In short, wala kang ginagastos. Ipon lang yan. Yan ay swerte. Pero sabi na, saan ito? May kumikita naman yan. Totoo. Pero ito, punta tayo dun sa reality. Meron bang taong kumikita ng 20,000? Normal ba ngayon yan? Medyo okay na din yan. Decent, tama? Question. Maraming tao na kumikita ng 20,000, pero marami bang taong nakakapagtabi ng kinita nila? Pagandahin natin ang istorya. What if nakakapag-save ka ng 10,000 kada buwan? Sa 20,000 mong sahod. Maraming ganon? O konti lang? Ganon natin gawin. 10,000 pesos monthly savings. Magkano mo kaya katagal kikitain yung 10 million o maiipon yung 10 million? Pero, pasok tayo. Si ma'am na lang. Total siya bata pa. Ma'am, ilang taon na? 17. Ayan, sakto. Batang-bata pa lang. 17 years old. Swerteng-swerte si mama. Sa mga hindi, mas oldest pa po kay ma'am, tingnan niyo po. Kayo na lang mag-imagine. Anong name po ni ma'am pala? Opo, name. Jessa. Yan, si ma'am Jessa, 17 years old. I-times ko na lang po sa 12 months to para sa isang taon. Magkano po yung isang taon niya? 120,000 pesos. Ngayon, i-multiply ko into 10 years para mabilis. Magkano yan in 10 years? 1.2 million pesos. Noong unang taon, 17 pa lang si Ma'am Jessa. This time, no 1.2, ilang taon na siya? 27 years old na si Ma'am Jessa. Malapit na yung 1.2 million sa 10 million? Malayo pa. Pero kaya pa magtrabaho, 27 years old. Kaya pa? Tuloy pa natin. Another 10 years, 1.2 plus 1.2, magkano? 2.4 million. Question, ilang taon na si Ma'am Jessa? 37. Question, malapit na sa 10 million? Kaya pa magtrabaho, 37? Masipag pa yan. Tuloy pa natin. 3.6 million another 10 years. Ilang taon si Ma'am Jessa? Malapit na sa 10 million? Kaya pa magtrabaho? Tuloy pa natin. Another 4.8 million. Ilang taon na siya? 57. Malapit na sa 10 million? Kaya pa mag-work? Kaya pa. Masipag pa to, Huwag kayo sumungko, bata pa yan. Tuloy pa natin. 6 million pesos. Ilang taon na si Ma'am Jessa? 67. Question, malapit na sa 10 million? 67. Kaya pa mag-work? Sumuko na agad. Yung dating presidente natin, 75 years old. Kaya pa. Tuloy pa natin. Positive lang. 7.2 million. Ilang taon? Doble na yung number niya. Question, malapit na sa 10 million? Kaya pa mag-work? Kunwari na lang. Kahit naka-dextrose, pumapasok. May tumatanggap pa sa kanya. Okay. Magkano? 8.4 million. Ilang taon? 87. Kunti na lang. 9.6 million. Ilang taon? Ilang taon? Lapit na siya sa 10 million? Lapit na siyang kunin ni Lord. O baka nga kinuha na siya. O ilang taon?
10.8, tama ba ako? 10.8 million, 107 years old na siya. Tama pala si ma'am! 100 years para kitain ang 10 million pesos. Ito po, swerte. Swerte ba? Swerte to. Bakit ko nasabing swerte? Umabot sa 107. Swerte yan. Tama? Bakit ko sinabing swerte? Ilan kilala mo? 17 years old, may trabaho na. Nakakapagtabi. Yung iba nga, 25 palamunin pa rin sa bahay. 17, may trabaho, nakakapagtabi 10,000. Swerte yan. Ngayon, alamin mo sa sarili mo, ilang taong ka na. At ano ngayon yung source of income mo? What if ginawa mo yung negosyo namin, minalas ka? Tingnan po natin. Kunin ko na lang si Ma'am Jessa ulit. Kunwari, nag-join si Ma'am Jessa. Pag-join ni Ma'am Jessa, no? Si Ma'am Jessa siya. Pag-join ni Ma'am Jessa, minalas siya. Okay lang Ma'am Jessa, malasin ka. Wala kang choice, naisulat ko na. Pag-join ni Ma'am Jessa, minalas siya. Buong buhay niya, dalawa lang napasali niya. Okay? Tapos, yung dalawang napasali niya, dalawa lang din ang napasali nila, buong buhay nila. In short, nagduduplicate lang si Ma'am Jessa. Magkano kaya ang pwede niyang kitain after 2 years? Now, ngayon, kung naalala niyo kanina, yung presentation, kada pasali, meron ka 1,000. Tama? Meron siya napasali. First month niya. Friend A, tsaka si friend B. Meron 2,000 yun. Ngayon, pag may tao sa left, may tao sa right, may point sa left, may point sa right, multiply into 2,000, magkano yan? 2,500. Kasi multiply into 2,000. One sa left, one sa right. Eh, may plus siya 2,000 kanina. Magkano yung total income niya? Unang buwan niya, 4,500. Malas o swerte? Malas. Ano bakit? Sa labas, kikitain mo yung 4,500, kinsenas katapusan sa isang napakababang klase ng trabaho. Tama? Kinsenas yan. Siguro helper ka. Tama? Kaya talagang malas. Pero tuloy natin. After a month, walang napasali si Ma'am Jessa. Ano nangyari? Yung dalawang napasali niya, nagpasali ng tigda-dalawa. Eh dito, wala na siyang referral. Hindi na siya kikita ng tig 1,000 kasi hindi naman siya ang nagpasali dyan. Hindi siya ang nag-refer, nagbenta ng package siya. Ano ngayon yung kikitain niya? Yung salesman na tinatawag. Dahil may dalawa sa left, may dalawa sa right, imumultiply ngayon yun sa 2,500. Magkano yun? That's 5,000 pesos. Malas? Malas pa rin. Imagine mo, 2 buwan nyo, 9,500 lang, isang buwan yun sa labas. Ituloy natin. After a month, wala pa rin napasali si Ma'am Jessa. Yung dalawa, na nasa left niya, nagpasali ng tigda-dalawa. 4 sa left, 4 sa right. I-multiply mo into 5, magkano yan? That's 10,000 pesos. Imagine mo, 3 buwan na siya, 10,000 pa rin kita niya. Ang malas talaga. Bakit? Yung 10,000 po, kikitain namin dito yan, isang araw. Ito, after a month, 8 sa left, 8 sa right, times 2,000, magkano? 20,000. Malas talaga. Tuloy po natin, after a month, 16 sa left, 16 sa right, times 2,000, that's 40,000. Bakit ko sinabing malas? Pang 5 buwan niya sa front row, kinita niya, 40,000. Sa loob pa ng isang buwan. Kung naalala niyo yung safety net namin, kada isang buwan, magkano pwede mong kitain? 600,000. Isang linggo ay magkano? Isang araw magkano? Tapos dito isang buwan, 40,000. Ang malas talaga niya. Nakukuha niyo ba? Ulitin ko po para sa mga slow ha. Ang nangyari ko dito kay Ma'am Jessa, minalas siya. Bakit siya minalas? Buong buhay niya, ilan napasali niya? Yung dalawang napasali niya, minalas din, dalawa lang din napasali nila. So on and so forth, naduduplicate lang si Ma'am Jessa. Bakit malas? Kasi yung duplication niya po dito, hindi po araw-araw. Tuwing kailan? Buwan-buwan, kaya talagang malas. Kami po dito, kaya namin magpasali lagpas, isa lagpas, dalawa lagpas, 10 sa isang araw. Anong point ko talagang malas po nangyayari sa kanya? Tuloy po natin ha, 32 sa left, 32 sa right, times 2,000, that's 80,000. Bibilisan ko ha, after a month, 64 sa left, 64 sa right, times 2,000. Nagigets yun na nangyayari, tama? 160,000. After a month, 128, 128 times 2,000, that's 320,000. After a month, 256, 256, that's 640,000. Kung naalala niyo yung safety net, meron lang tayong maximum kada araw. Magkano? Araw, 30,000. Month, weekly, 150. Monthly, sobra ka ng 40. Ano mangyayari? Akit sa company. Ang bababa lang kay Ma'am Jessa, magkano? 600,000. Okay na akong malasin? 600,000. Okay na akong walang no choice. Wala siyang choice. 600,000. Tuloy natin. After a month dito, 512. Dapat dito 1.2 million ang kinita ni Ma'am Jessa. Pero wala siyang choice, 600 pa rin siya. Okay pa rin. Kahit walang choice, 600,000 pa rin. Tuloy pa rin natin. After a month, 512, 512. Nagigits na siguro nangyari. Wala siyang choice, 600. Ito matindi. Hindi na malayo ni Ma'am Jessa. Yung isang taon niya sa front row, 12 months, umabot po siya ng ganito kalaki. Umabot po siya ng 3 million pesos. Grabe po, wala kayong reaction. Sanay po kayo sa million, baon niyo po ito. Ngayon ba sa inyo, okay, pwede na. Pwede nang pagtyagaan. Naiintindihan ko naman kayo. Kasi bakit? Ang sabi ko 2 years. Isang taon pa lang ito. Kapit ka. Pasok tayo sa pangalawang taon. Okay? Pansinin nyo yung last 4 months ni Ma'am Jessa. Magkano na kinikita niya?
600. In short, maximum na siya. Anong point? Next year niya, wala siyang choice. Kada buwan, 600,000 na siya. Ituloy po natin yan. No? 600 na pala si Ma'am Jessa, times natin sa next 12 months siya, that's 7.2 million. I-plus natin yung first year niya sa front row at second year niya, umabot siya na magkano? Magkano? That's 10 million pesos. Ito matindi. Minalas na sa negosyo si Ma'am Jessa, yung business niya, hindi na po 5 years. Siguro may iisip din na kung anong negosyo. Yung bahay at lupa ni Ma'am, hindi na 100 years, no? Hindi na pang haunted house yung bahay mo nito. Diba? Totoong bahay na. Yung kotse ni Sir, hindi na po 15 to 20 years. Ilang taon na lang? Yung lupa na Ma'am, hindi na 30 years. Yung big bike ni Sir, hindi na po 10 years. Ilang taon na lang? Question, sa pinakita ko po namin sa inyo ngayon. Ano po ba natipid natin? Pera po ba? Yes, panahon. Oras. Mas mabilis intindihin, edad mo. Bakit? Ikaw na nga nagsabi, pwede mong kitain yung 10 million kaso sa matagal na panahon. Agree ako dyan. Ang dami kong kilala sa labas. 1 million hindi nakakita. 500,000 hindi nakahawak. Namatay. 10 million pa kaya. Kaya sabi ko ng negosyo na to, sobrang ganda. Kaso, sa sobrang ganda, ito naisip ko. Ang ganda sana ng negosyo. Ang problema, wala ako pang join. Tama? What if hindi ako kumita? Paano kung hindi ko kaya magbenta? Paano kung wala ako ma-refer? Yan po yung tanong ko nung na-invite po ako. Pareho nyo. Walang pang join? What if hindi ako kumita? What if wala akong mabenta? What if hindi ako makapag-join? Lahat ng malas, inisip ko. Pero naliwanagan po ako. Baka sabihin naman sa inyo sa nito ang pogi-pogi mo, mukha ka namang mayaman. Paano mo sinabing wala kang pan-join? Para lang may idea kayo. Na-invite po ako sa front row first time. Pero hindi, first time ko itong gawin ng front row, pero hindi ko po first time na na-invite sa ibang company. Na-invite po ako sa unong sa Binabay. Nung na-invite ako, medyo close-minded po ako. Sabi ko, ang hirap nitong negosyo. Tsaka hindi ito to. Alam mo, sabi sa akin, Sir Chart, sa nito, maganda yung negosyo. Pumapangit ang negosyo, depende sa kung ano mag-isip. Na-invite po ako sa front row, na-invite ako sa ulo. Hindi dahil, di ako sumali doon, hindi dahil pangit. Nagkataon lang, pangit ako mag-isip. Kahit gano'ng kaganda, pinaliwanag namin sa iyo, kung mananatiling nakasara ang isip mo, hindi mo tumawa nga. Sayang lang. Kaya binuksan ko isip ko. Sabi ko kay Sir, maganda yung negosyo, ang problema, wala kang pansin. Para lang mamit ito. Huwag niyo masyadong pansinin, nasa USE po kami that time. 2019. Sabi ko, Sir, maganda yung negosyo, ang problema, walang pansin. Ano sabi niya sa akin? Saan ito, okay lang yan. Sabi ko, wala po makausap, Sir Chart. Gusto ko yung negosyo, kaso wala kang pansin. Sabi niya, okay lang yan sa nito. Halata naman sa'yo, wala kang pera. Ang sakit niya magsalita, di ba? Wala po ba kayong pan-join? Okay lang po, halata din naman sa'yo. Oh, ito totoong sinabi niya. Sa nito, posibleng wala kang pera ngayon. Pero naniniwala ako, mayroon kang tinatawag na paraan. Sabi nga, pag gusto may, pag ayaw may, ako gusto ko. Ginawa akong paraan. Siya ko pong ginawa akong paraan. Nagbenta po ako ng laman. Walang bastusan, ha? Walang bastusan. Laman ng bulsa. Okay? Hindi ko kaya ibenta sa sarili ko, kahit bargain ko, walang gustong bumili. Sabi ko, total, 2 cellphone ko. Maraming katulad ko dito. Kung wala ka ng pera, ang dami mo pang cellphone. Marami sa amin na eh. Wala ng pera, ang lalaki ng TV. Kung mag-party, pag-birthday, kala mo talaga maraming pera. Kasi bakit? Kultura natin yun eh. Pinoy culture, tama? Lalo na sa amin sa mga squatter. Galing po akong squatter. Ganun po nangyayari. Ganun ako, 2 cellphone ko, nasa squatter, 2 cellphone mo. Pero hindi nga lang big time yung cellphone. At least 2 cellphone. Sabi ko, total, isa lang naman yung kailangan ko. Bakit di ko to benta? So, bininta ko po yung cellphone ko. 2.5. Magkano kailangan ko? 40,980. Hindi kasya. Ano ginawa ko? Nangungutang po ako. Total, mabuting tao naman ako. Mabuting tao po ba kayo? Marami akong ginawa ng mabuti. Sabi ko, ito na yung tamang panahon para maningil. Binuntahan ko lahat ng kakilala ko. 34 na kakilala ang inutangan ko para mabuo yung the rest. Kulang sa 14,000. Pinakamalaki yung utang ko, 1,000. Pinakamaliit, 20. Sabi ko, pag wala kang mapapautang, hindi ako aalis. Kahit 20, at least may binigay siya. Makakatulong. To cut a long story short, naka-join po ako. Sabi ko before, para may idea kayo, Sir Chart, ang hirap paniwalaan. Pero alam mo, itong taon na ito nagbago ng isip. Nung na-meet ko siya. Undergraduate. Hello guys, papaingkas ako ng mga cheque ko dito sa front row. So, ito yung 3 linggo na kinita ako. That's 11 years ago. Mga 100. Magkano? 63,000 pesos. 2012. Iba na istorya ng 2023. Ito, shortcut natin ng taon, 2007. Papaingkas ulit tayo ngayon, pero this time, month of March at April. So, 3 set ito. First account, second account, third account, at yung mga front row rewards kong naipon. So, sa sobrang dami nito, papakita ko na lang, syempre yung first account ko. So, ito siya. March 2, 93,600.
March 9, 98,550. March 16, 103,050. March 23, 108,000. March 30, 94,500. April 6, 102,600. April 20, 171,450. April 26, 108,000. So, pag tinotal natin lahat ito, lahat-lahat, itong first, second, third, and front row rewards ko, ang total niya is 1,061,293 pesos. Pag sinama mo pa itong gift certificate na hawak ko, Plus yung GC niya. sa total of worth 300,000 ang total ko in just 2 months, month of March and April, 1.3 million. So, nandito tayo ngayon sa Union Bank, papaingkas natin to. Tara. Shortcut natin yan. Ito yung unang awarding ng company. Total income niya 5.9 million. First car niya, Honda Civic. Second car niya, isa Montero Sport. Third car niya, dream car ko, Ford Mustang. Tapos yung fourth car niya, string gray Corvette, super car na. Imagine, yung dating bulakbol sa school, driving a muscle car and a super car. Ngayon, iba na ang trip niya, puro super car na. Nag-Maserati, nag-Ferrari ngayon, yung Maserati, nagsawa, pinalitan ng OT. Diba? Mayroong sariling business. Eto, nagpatayo ng bahay during the pandemic. Mansion eh. Talagang ayan, nung pandemic. Ito po yung itsura na yan. Ayan po, nung patapos na. Ngayon po, ito na po itsura niya, ayan Naka-Ferrari siya, naka-Audi. Tapos may Mustang pinalitan, ginawang puti para mas bago. Luma na kasi yung dati niyang pula. Ayan, pinalitan ng bago. Tapos may Ranger pa yan. Ganyan po itsura ng bahay nila ngayon. Yan po yung latest. Imagine, yung dating bulakbol sa school, maraming kotse, may financial freedom, time freedom, ganda ng bahay. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung nagawa nitong tao na to, kaya ko din. Anong meron siya na wala ako para hindi ko yung magawa. Lamang lang to ng 3 paligo, pero mas kaya ko yung ginagawa. Kung usapan lang galing, husay, background, mas magaling ang usapan. Tingnan mo to, undergraduate. Ako po nakagraduate, 2 diploma ko. Hindi sa pagmamayabang, 2 diploma ko. Mamaya malalaman mo. Never nag-work ako. 6 years po ako working. Tapos, ilang taon siya nag-start? 22 ako po. Nung nag-start po ako, 26. 26, sorry. In short, mas kaya ko yung ginagawa. So, I decided to join. Again, lahat tayo may duda sa sarili. Sabi ko, what if pag nag-join ako, paano kung wala akong mabenta? Let me show you. Para lang may idea pala kayo, ito mga nagawa niya sa pamilya niya, natulungan niya, nabigyan ng business. Para baka sabi na, anak, kasi nito, pinagkukwento mo, ang pogi-pogi mo, tapos sasabihin mo, wala kang pan-join. Ayan po ako dati. Graduate po ako ng Don Bosco, yung bilog. Parang hirap po kayo dun sa bilog. Ipalakihan po natin. Ayan po ako dati. Ang tawag ko po dyan, bangungot ng nakaraan. Imagine mo kung ganito yung itsura na nag-invite sa'yo. Baka tumanggi ka, di ba? Pero matagal na yan. Gusto ko nang kalimutan kasi hindi talaga. Part siya ng nakaraan. Electrician po ako, graduate. Anong problema? Na-aksidente ako ng kuryente. Kaya pag naglakad ako, iiga-iga ako. Yung tendons ko po putol na. Hindi ako nakakatalo ng mataas, hindi rin ako nakakatakbo ng mabilis. In short, limitado. Kung physical na pangangatawan, hindi na po ako pwede maging electrician. Mabigat po trabaho ng electrician. That's why I decided na tumulong na lang sa mother ko as a vendor. Ayan ako dati. Vendor po. Yung mother ko po, nagbibenta ng sigarilyo at candy sa pondohan ng isla. Ako po yung umiikot. Kaya marami po dito sa front row, ang kilala po nila ako dating takatak vendor. Kasi I used to be a takatak vendor. Sa squatter po kami nakatira before. Ayun yung itsura ko. Nakita niyo yung itsura ko dati? May future, wala. Parang kalaban, di ba? Mga tipong Brando, itomba mo na yan. Mga ganun eh. Mga laging kasama ni mga kasama ni Tanggol, mga ganun, di ba? Pang Okay. Hindi ko gusto yung scenario na gano'n, na always na lang hirap kami. Alam ko yung hirap ng vendor. So, sabi ko, hanap akong iba. Nag-aaral ulit ako. Kaya sabi ko, yung 2 diploma ko eh. Yabang, di ba? Pero, puro vocational yun. Aral ako sa Don Bosco, electrical. Nag-graduate ako. 1 year yun. Tapos, 2 years ulit. Another vocational course. Yan po yung ginagawa ko bago ako nag-front row. Ayan po itsura ko. Hindi lang stress, mukhang pagod na. Bakit? Volunteer po ako. Ang tawag sa akin, trainer. Nagtuturo ako ng mga out-of-school youth para matuto sila ng basic computer. Trainer, ayan po yung uniform ko. Pero ang income ko, 4,000 lang man. Kasi volunteer yung status. Kung may malas, ako yung mas malas sa malas. Nakita nyo kanina, 4,000 isang buwan. Parang ganun. Sabi ko, na-invite ako nitong tao na to. Sana. So kung may kakayahan, sure ako wala ako. Sabi ko, I decided na gawin ko. Kaya lang nga, sabi ko, what if hindi ako makabenta? Sabi ko, Ma'am Kobe, paano ako magbebenta? Nakita mo yung kulay ko. Kulay ka ako eh. May barnes pa. Nanginginta para machete yung itsura. Sabi ko, hindi ko kayang benta yan. Hindi pa naman kung
kung sino pa yung kakilala mo, ang lakas man langit. Sabi ko, maganda tong produkto na to, imported, bilhin mo na. Masakit, mas kailangan mo yan. Hindi mo mga, gano'ng kasama yung mga tao. Ako na lang daw lumaklak. Ako, nilaklak ko din talaga. Pero ito, papakita ko po sa inyo, kahit ako ay lalaki, nagagawa akong makabenta. Hindi isa, kundi madami. Sobrang dami. Literal. Milyon po ang kinita ko sa pagbibenta ng produkto. Araw-araw. Hindi isa, kundi madami. Hindi ba kasi ayaw nila magbenta? Ha? Ayaw ko yan. Hindi ko linya yan. Ay, hindi ako marunong magbenta. Bakit? Kailangan ba linya mo? Kailangan ba marunong ka? Wala namang pinanganak na may linya na. Nakita kayo pagkapanganak, may linya na. Uy, doktor to. Bakit? May stethoscope ng pinanganak. Wala. Uy, kagawad to. Bakit to? May pliers. Hindi naman siya eh. Alam nyo, kahit graduate ka ng UP, pag nasira ang inodoro nyo, tubero pa rin naman lalapitan mo. So, be it kung ano background mo. Wala tayong problema doon. The question is, willing ka bang matuto? Masasabi mo ba yung sarili mo na coachable ka? Kasi pag coachable ka, pwede ka dito. Kahit paano background mo. Ako inaral ko. Marami palang pwedeng paraan para magbenta. Ang paraan pala ng pagbibenta, hindi katulad dati, nakakatok ka sa bahay, tapos magbibenta ka or maglalako ka. Meron pala tinatawag ng social media. Alam mo, nakakatawa sa social media. Ang daming lumalabas na bago. Ibig sabihin, hindi ka mawawalan ng estratehiya. Maraming paraan. Ang mawawala lang sa'yo, pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa na mayroong chance para kumita sa online, doon ka lang mawawalan ng kita. Pero pag hindi ka nawalan ng pag-asa na pwede kang matuto, na meron na isang katulad na isang squatter boy, walang alam, may chance nakabenta. Lalaki mukhang kahoy, pero nakabenta ng glutatado. Paano nangyari yun? In short, may paraan as long as willing ka. Next po, sabi ko, paano? Baka isipin nyo, baka ikaw lang nakabenta dyan. Actually po, madami po kami. Ito mga member ko. Yung iba, mga housewife. Ito, mga asawa ng pulis, nagbibenta. Sabi ko sa sarili ko, paano? Sige, magbibenta ako. Question. Baka naman, hindi ako makapag-refer. Tama? Sino yung invite ko? Mga taga-squatter sa amin? Mga snatcher din sa amin? Sabi ko, why not aralin? Inaral ko po yung negosyo, ito po nangyari. Familiar kayo sa kanya? Ako din, di ako familiar sa kanya. Ganyan yung profile niya. Ang pangalan po niya, Lea Carla Santos, a.k.a. Luningning. Yung dancer po sa Wawawi. Ako po ang nag-invite sa kanya. Ulitin ko po ako po ang nag-invite sa kanya. Ako ang nagpasali sa kanya. Totally stranger. Hindi kami magkakilala. Wala kaming kinalaman sa isa't isa. Taga-Caloocan ako, tsaka Antipolo lumaki ngayon. Dito na siya sa Timog nakatira. Paano ko siya na-invite? Facebook. Nasendan ko lang ng message. Sino mas marami? Kakilala mo hindi? Siyempre hindi mo Ito yung unang linggo sa front row. Magkano checker mo ulit? Okay ba? Ito lang naman. Ang baba. 1 month lang yun 1 week lang. Bakit daw sumali pa si Luningning? Mayaman naman na siya. Actually, hindi siya sobrang yaman. Pero still, kumita siya malaki sa Wawawin before. Nakapag-invest siya, meron siyang sariling dance studio. Yung live-in partner niya nung na-invite ako, businessman. Ngayon po, PBA player ang live-in partner niya. Hindi lang yun. Kagawad siya. Ngayon, tumatakbo siya for re-election. In short, kung income lang pag-uusapan, hindi na kailangan to. Naku, hindi ba yung point ko? Pero bakit daw siya sumali? Ito sagot niya. Ito yung sinabi niya nung nag-share siya. Opportunity knocks one. So grab it. Tagalogin ko, ang oportunidad daw minsan lang dumating. Kaya pag dumating, kunin mo na. Alam niyo doon ko napatunayan, kaya pala tong mga mayayaman, lalong yumayaman kasi mga oportunista. Pag narinig niyo salitang oportunista, anong pumapasok sa isip mo? Greedy, sakit, gahaman. Tama? Parang ang pangit ng tingin natin pag sinabi mong oportunista. Pero alam mo sa mga successful, ang opportunista, blessing yun. Kasi, you grab the opportunity na binigay sa iyo ni Lord. Opportunity nga. Pero yung iba ayaw. Alam mo ba't may ganun tayong culture? Suddenly, masakit na katotohanan, kultura po nating mga Pinoy. Bakit di yumayaman ng mga Pilipino? Meron tayong maling paniniwala na kapag hindi ka marunong makontento sa isang bagay, ang sama-sama. Para bang susunugin yung kaluluwa mo sa impyerno. Ako po, di po ako naniniwala sa contentment. Hindi ako naniniwala. Tama yung word na contentment. If ita-translate mo yung word na contentment sa dictionary, dapat siya sundin. Pero hindi po ako naniniwala, lalo na sa panahon. Bakit? Ginagamit na lang nila yung salitang contentment para magpalusot at hindi gawin ng isang bagay. Para mo masabing kontento ka, dapat hindi ka na nagtatrabaho.
ka na naghahanap buhay. Ano ang ginagawa mo? Nag-e-enjoy ka na lang. Yan ang totoong kontento. Pero kung ikaw ay naghahanap pa ng pagkakitaan, hindi ka pa kontento. Maraming tao ginagamit nila yan para makapagpalusot. Meron akong isang friend in-invite ko dito. Alam mo sabi sa akin ng friend, ngayon ko ng kape, prinisip ko. Sabi niya sa akin, saan ito? Okay naman ako sa trabaho, call center. Classmate ko to. Sabi ko, okay lang. Anong problema? Ang mahalaga, hindi mo ko masisi pagdating ng panahon, pag maganda nangyari sa akin, at least alam mo nangyari. Pinakita ko siya opportunity. Well enough, di nga siya sumali. Nagkaroon po kami ng reunion. Nagkaroon kami reunion. At tumasama sa reunion. Kung sino ang huli, siya ang sinichismis. Tama? Huli ka dumating eh. Nung pagdating ko, siya ang chismis. Alam mo, nangungutang siya sa friend, sa classmate namin. Akala ko ba kontento na siya? Ba't siya nangungutang? Ibig sabihin pala, nagpapalusot lang yung kaibigan ko nung sinabi niyang, kontento na ako. Dapat di ka nangungutang, kontento ka na pala eh. Dapat sapat na sa'yo lahat na nangyayari sa'yo. So make it sure, gamitin mo yung word na contentment na sa tama. Ito yung mas magandang word, huwag nyo gagamitin yung contentment. Thankful na lang. Dapat marunong ka magpasalamat. Ako, okay lang ako sa taong hindi marunong magkontento kasi may gusto ka pang marating. Pero ang hindi masaya, ang hindi okay sa akin, yung hindi ka marunong magpasalamat sa blessings na tanggap. Kasi nga, binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Binigyan ka na eh. Huwag ka na magreklamo. Kung gusto mo pa, trumabaho. Okay? Ito po nangyari sa akin. Because I do selling, dahil nakakapagbenta ako, nakakapag-refer ako, nakasama po ako sa mga tour. Kanina, kung na maaga-aga kayo dito, isa po ako sa video na pinalabas na in-interview. Ang sabi ko doon, that's 2008, 7 tour. Country, sorry, 7 country. Sa totoo lang, hindi lang 7 tour yun. Tapos nadagdagan pa, ilang taon na. 16 tours na po ang nasamahan ko. Imagine mo, 16. Sulit pa yung 14,988 ko? Pumunta ka nga lang ng Hong Kong for the 14,988, kulang yun. Papunta, di ka na makakauwi. So wala kang pagkain. Kaya sulit na sulit. 16 pa lang, gawin-gawin na. First tour ko po, Malaysia. Second tour ko, Korea. Pinakamataas na bundok ko sa Korea. Yung inakyat ko. Tapos, nag-yacht party kami sa Dubai. Diba? Imagine mo yun? Dati sa kanal lang kami. Ngayon, nag-yacht party na. Ang matindi niyan, kasama ko pa yung malalanding Australian. Huwag yan, sumisilip. Tapos eto, di kami nakontento sa yate. Sabi ko, masyadong maliit. Ayun, alam mo ginawa? Nag-cruise ship kami. Cruise ship. Kala ko matatanda lang dati ang nag-cruise ship. Pwede pala. Alam mo kung concept nito? Party, unlimited. Pagkain, unlimited. Inumin, unlimited. Pati tulog, unlimited. Ikaw bahala sa trip mo dito. Pwede kang matulog lang. Pwede ka rin pumarty na all day. Pwede ka kumain all day. 24 hours may pagkain. Ito, lahat may party. Ito, ayan, sailor party ang tawag namin dyan. Ayan. Tapos ito, gala night na party. Parang ka-dinner namin yung kapitan ng barko. Tapos ito, onesie party, parang pajama party. Itong party na to, alas 2 ng madaling araw. So imagine mo, pagtulog ka, hindi ka kasama. May nagpa-party. Pero okay lang. Kasi, kinabukasan ito, 10 a.m. Ang tawag dyan, baby back trips party. Unlimited back trips sa Tapos, ito yung pinakamasayang party. Alas 5 ng madaling araw. Kung saan tulog na ang lahat. Ang natitira, ang matitindi, malulupit, at mababangis. Laswa pa rin. Imagine mo paano kung madami. Masarap ang tulog. Pero ang lungkot na ikaw lang mag-isa. Alam mo, We're going to be presenting Ross Big Asia. It's the ship 2017. We're going to go Patrick Train this year. Green Club, Philippines. Philippines. Everything's better in the Philippines. Fucking man up to the Philippines. Oh, yeah. Tapos ito po, What's up? Hello! diba? Diyan ka mag-inom. Sabi nga ano. Tapos, dalawang beses po ako nag-US, East Coast saka West Coast. Kaya ang sarap, 2018 saka 2019, US tour. Naalala yung picture namin, Sir Charlie, sa US. Ito naman, yung income ko. Magkano kinita mo dyan sa nito? Ayan po. First income ko sa front row, 900 pesos. Pwede na? 900 pesos, pwede na?
Sa mga estudyante, may 900 pesos ka. Laking bagay niya. Libre mo lahat ng hampas lupa mong kaklase. Dururin mo ng grabe sa hampas lupa. Employment ka, o empleyado ka, 900, dagdag income. Laking bagay. Hindi ka na kailangan mag-OT. Yung isa yung OT nga, over thank you eh. Tama? Pero tinuloy ko habang tumatagal, lumalaki pala siya. 3,150, 7,200, isang libo. Ang 7,2 pala sa loob ng isang buwan, 28 mil. Para na rin ako manager no. Tama? Tinuloy ko, ayan, naging top earner ako. Paros kami ni Luningning. Paros kami top 3. Sabi na iba yun, nasa taas lang kumikita dyan. Di ba sabi kanina ni Ma'am Tonet? Hindi po totoo yun. Alam mo kung gano'n yung paniniwala mo sa negosyo namin, outdated ka na. Upgrade din. Ang totoo po na nangyayari sa amin ito po, yung nauna, posibleng mas malaki na yung kinikita nila. Pero hindi ibig sabihin, kami lang ang kumikita. Bakit mas malaki kinikita namin? Nauna kasi kami. Alangan naman mas malaki kinikita mo, hindi ka pa nga kasali. O kahit kaka-join mo pa lang, hindi pwedeng mas malaki kikitain mo sa akin. Hindi rin ako papayag. Unfair yun. Ang tagal ko na nagpagod eh. Tapos mas malaki kikitain mo sa akin. Di ba ganun sa isang normal na kumpanya? Sino unang mapapromote? Yung senior o yung junior? Malamang senior, matagal na yun, matagal na nag-effort yun. Normal lang na mas malaki kinikita namin, pero hindi ibig sabihin, hindi mo pwede kitain yung kinikita ko. May chance ka. Unlike sa labas, kahit anong sipag, galing mo, hindi mo pwedeng kitain yung kinikita ng boss mo. Kahit magaling ka. Kahit may extra effort ka. Halimbawa, service ko ka, ang galing mo mag-serve. Nagkikripok ka habang nagsiserve. Ganun ka kalupit, nagkikripok ka habang nagsiserve. Kaya mong kitain yung kinikita ng branch manager? Teacher ka, ang galing mo magturo. Nag-flip top ka habang nagtuturo. Nag-i-spoken poetry. Meron mga ganun na kumakanta habang tinatawag yung estudyante, di ba? May nakikita ko ngayon sa TikTok na ganun. Question, kaya mong kitain yung kinikita ng dean, ng principal, may-ari ng school, kaya? Kahit anong galing mo magturo. Marami yan. Yung ba sumasayaw pa habang nagtatraffic? It required ba nang sumayaw ka habang nagtatraffic? Question, sino mas malaki kinikita? Yung nandun sa opisina o yung nasa kalsada na nagsasayaw? Di ba nasa opisina? Kahit anong sayaw niya, wala siyang choice. Mas maliit pa rin sahod niya. Bakit? Yun ang reality. Sa labas, kahit anong galing at talino mo, hindi mo pwede kitain yung kinikita mo ng boss mo. Kasi sila yung nasa taas. Dito po, hindi. Pag maganda ang effort mo, magaling ka, pwede mo lagpasan yung kinikita mo. Tulad nito, si Luningning. Ako nag-invite sa kanya. Bakit? Paros kami ng income, paros kami top 3. David Jan, Papa, mentor ko yan. Nauna sa akin yan hamak, isang taong na higit, pero bakit top 4 siya? Kami top 3. Ibig sabihin, mas malaki kita namin. Ang ibig sabihin niya, nung panahon na yan, mas maganda yung effort namin ni Luningning. Question, masipag ka ba? Kung masipag ka, lagay mo dito. Kasi kahit anong sipag mo sa labas, walang mangyayari sa'yo. Kasi, ano mangyayari? Kulang. Bunenta ko na sa'yo, di naman ito nagsisinungaling. Kahit anong gawin mo, yung math po, hindi nagsisinungaling. Kahit anong gawin mo, ganun pa rin din mangyayari. Tama? Hindi yan nagsisinungaling. Kung masipag ka sa labas, ilagay mo dito. Tuloy ko po Ito po, 3654, 27, 9,000, 817. Habang tumatagal, malaking income. Nagulat po ako yung income ko. Dati gusto ko lang umabot po ako dito. 107. Ito na 4,000 ngayon po. Ang range ko na po is 100,000 plus a month. So, insert po, naging times 25 ang income ko mula before. So, kung hindi ako nag-front row, malamang hindi mangyari. 107. Dinuloy ko po yan, nagugulat ako. Yung isang buwan ko, nagiging isang linggo na. 170. 195,000. 125,000. Ito po, 174,000 pesos. 98,000. Medyo malungkot itong panahon na yan. Tapos yan, dinotal ko po income ko. Nung first million ko po, pinita ko po sa noong 2000. Medyo mabagal po ako pag-usapan dito sa front row. Meron po dito kumita ng 1 million sa loob ng sa loob ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon. Ako po, almost 4 years bago ko na-hit yung first million. Okay lang. Ang 1 million sa labas, kikitain ko ng 8 taon. Accumulation income. Kalabas na 10,000 pesos per month ka, 8 taon. Dito kinita ko ng 4 na buwan. Mas advance pa rin ako sa kanya ng 4 na taon. Pero, ito yung unang taon ko. Kasi yung next year ko, 3 million ang kinita ko sa isang taon. Nung kumita na ako ng last accumulation ko po, umabot po ko 7.4 million pesos. And still counting. Ito po, mga na-enjoy ko sa front row. Kung di ako nag-front row, hindi namin ito magagawa. Alam niyo naman yung background ko, squatter, working kami. Ang picture ko ng isang masayang pamilya, pag linggo, sisimba kayo, kakain kayo sa labas. Tama? Yan yung picture natin ng isang masayang pamilya. Dati po, di namin ginagawa yun. Bilang vendor, ang goal namin magtinda. Mas malaki kita namin pag mga Sabado at Linggo maraming tao. Pero because sa front row, nagagawa po namin. Since 2017. Yung mga okasyon, yung mga malilit na bagay na malaking impact sa akin. Okasyon, Pasko, New Year, di namin sineselebrate. Bakit? Doon nga yung malaking income namin, ba't kami nagsiselebrate? Vendor nga kami. Di ba mas maraming tao?
Alam mo, nagulat ako. Kung hindi pa ako nag-front row, hindi manunood yung nanay ko ng sine. First time niyang manood ng sine sa totoo, sa tanang buhay niya. Doon ko lang nalaman, noong 2013. Kasi yun yung first time, yun yung araw, yun yung panahon na pinatigil ko siya sa pagtitinda. At celebrate na yung Pasko. So, after ng salubong, 25, nag-trinoma kami. Yun lang ang sana experience manood ng sine. Diba? Tapos ito, mga gadget. Dati po, wala po akong, mahilig ako sa gadget. Naalala nyo kanina, may dalawa akong cellphone, kahit walang pera. Mas marami akong gusto. Mamahalin tulad nito. 100 plus 120,000 na gamit. Alam mo, dati, naisip ko sa mga taong bumibili ng ganyang kamahal, sabi ko, grabe naman sila. Kung bumili, 120,000 para sa isang computer, parang masyado. Alam mo, naisip ko, wala lang pala akong pera. Kaya ako nasabing masyado sila. Kasi pag may pera ka, wala naman talagang masama eh. Kasi 120,000 mo, sulit yan. Hanggang ngayon, buhay pa rin yan. Kailan ko binili? 2017. Ilang taon na po siya. Hanggang ngayon, good as brand new pa rin yung Hayamak ko na yan. Kahit 120,000. Pero, nabili ko yung mga dream ko. Maliliit na bagay, para lang makarelate po kayo. Ito po. Because of front row, na-ready ko po yung future ko. Sa lahat ng magkapatid, ako lang po yung nagkaroon ng maayos na kasal. Kasi normal po, pinakasal kasi buntis na. Nagpo-propose, namamanhikan kasi buntis na. Tama? Normal ba yun ngayon sa ano? Kasi hindi napagandaan. May 8 years po kami ng girlfriend ko bago kinasal. Niready ko po yun. Paano ko sinabing niready? Binili ko yung engagement ring, proposal ring sa USA nung pumunta ko ng USA. And then pag-uwi ko, nagpupo kami ng Thailand para doon mag-propose. Imagine mo, kailangan ko pumunta ng Thailand para mag-propose. Tapos, siyempre, kinasal kami. Saan ako nag-propose? Doon sa pinakamataas ka. Pangatlo sa pinakamataas na building sa Thailand. Pero pinakamaraming floor. Ayan. Di lang makaluhod. Baka malaglag yung singsing, mahal. Umiikot yan eh. Habang umiikot sa rooftop, habang umiikot, makikita mo yung buong Thailand, may ilaw, pagpropose. Tapos sasabihin mo, lahat ng nakikita mo, hindi natin pag-aari. And ito yung first car ko. Ito yung makikita mo sa labas. 2010 ko siya binili hanggang ngayon, buhay pa rin. Yan yung gamit ko. Second car ko, Ford Mustang. Diba sabi ko, dream car ko yan. Pwede na. Yung dating squatter boy, takatak vendor. Yung dating kulay kahoy ngayon, mayroong dalawang kotse. Naka-sports car. Tapos, naalala nyo, kung nanood po kayo ng video ko kanina, sabi ko, ngayon po, doon sa video ko, wala pa akong sports car. Pero ang sabi ko doon, unti-unti na akong nag-iipon ng pera para makabili ng bahay. Ngayon po, nangyari na. 3 months na po kami doon sa bagong bahay namin. Ngayon po yung bahay. Halos kakatapos lang, hindi pa fully furnished, pero halos kakatapos. Maliit lang, tatlo lang naman kami. Pero aalog-alog kami. Imagine mo yung dating squatter boy, meron ng sariling bahay. Pwede na? Sulit po yung 14,988 ko? Sulit. And last po, ito po, pamilya ko. Sila po ang nakinabang sa lahat ng ginawa ko. Natulungan ko. Kalimutan mo na lahat ng nangyari sa akin. Napag-tour, kumita ng malaki, nagkaroon ng kotse. Pero ito pinakamasarap sa lahat, yung pamilya ko. Kung gagawin niyo itong negosyo, dito po ako matapos. Wag na wag mo itong gagawin. Kasi nahiya ka sa nag-invite sa iyo. Marami po akong kilala. Nag-join sila kasi nililigawan niya nag-invite sa kanya. Trust niya. Nahiya siya, tita niya. Dito, kamag-anak, kumpare, etc. For the sake of relationship, kaya sa sumama. Okay yun kasi may tiwala ka sa nag-invite sa'yo. Pero, sana, wag lang yun ang dahilan mo. Kaya ka nag-join kasi kilala mo siya. Gusto ko mag-join ka kasi may nakita kang maganda sa negosyo namin para makapagbabago ng buhay ng pamilya. Bottom line, para kanino? Kasi tayo naman, marunong naman tayo magtiis. Tama? Matiisin ba tayo? Ikaw, okay lang sa'yo kahit wala kang ulam. Okay lang sa'yo kahit nagtitipid ka. Pero, ang hindi mo kayang tanggapin, o tinitiis mo lang, nadudurog yung puso mo, yung mahal mo sa buhay, nahihirapan. Kasi wala kang may tulong, wala kang may ingat. So, huwag mo itong gawin para sa'yo. Gasgas na to. Yung commercial na to. Para kanino ka bumabangon? Sana wag sa kape. Sana wag kape ang dahilan kaya ka bumangon. Kaya ka bumabangon para sa mahal mo sa buhay. Kasi believe me, yung negosyo na to, hindi to madali. Hindi ko kanina baka sabihin nyo, itong negosyo na to, hindi to madali. Wala naman kasing madali. Lahat ng bagay na may value, lahat ng mga bagay na may halaga, pinaghihirapan. Magnakaw nga, mahirap eh. Illegal pa. Tapos yaman ka, mahirap talaga. Ang question, pag nahirapan ka, anong dahilan mo para ituloy? Kasi po ako, hindi naman po ako madali.
I said, mga kaibigan ko nga, sabi, mas kailangan ko rin yung buta. Tumigil ba? Bakit? Hindi naman sila bibili ng gamot ng nanay ko pag may sakit na yung mama. Ako naman. Kaya kahit anong sabihin nila, wala akong pakit. Kahit hindi lang gusto ginagawa ko, wala akong pakit. As long hindi ko sila tinatapakan, gagawin. Question, anong gawin? Baka matanda na yung parents. It's time naman para bumawi. Baka lalaki na yung anak mo. Ayaw mo magaya yung buhay niya sa'yo. It's time na mag-take ka na. Hindi pa pupulihan. Kasi believe me, pag yun ang dahilan mo, sure ako, nasa kalahati ka na ng success. Pag tama ang dahilan mo, nasa kalahati ka na ng success. Last po, hindi ako matatapos. Siyempre, mas lumalim yung dahilan ko. Di ba nag-propose ako? Ayan po yung baby ko. Actually, ayun po. Malaki na. Ayan. Di ba? Yun. Huwag yun tatapos. Last po. Sa mga nagsasabi sa dito, hindi ko talaga kaya. Nahiyain ako. Para lang yun sa'yo. Ay challenge. Kung nagawa na itong tao na ito, ano ka? Pag-squatter. Yung kulay kahoy, may barnis pa. Nakita mo yun sila, mukhang kontrabida. Bendo. Kung nagawa ng isang tao katulad, paano ka? Baka di hamak, marami kang kilala, mas maputi, mas matangkad, mas matsura ka sa akin. Yung naging sura, paano ka? Mas kaya. Hindi lang yun. Naalala nyo kanina, aksidente ako. Yan po yung chinelas. Dala ko ba yan, Jack? Nandun sa kotse, no? First time kong dala. Kasi umuwi ako ng bahay ng mama ko. Doon kami kasi bumoto ko eh. Dinala ko yan. Dala-dala ko yan. Mabot yan. Yes. Lahat ng tour ko, 16 tour, kasama yan. Talo pa kayo ng chinelas ko. Bakit hindi po ako makalakad sa loob ng bahay namin pag wala yan? Kasi nga PWD ako. Wala lang akong ID. Pag wala akong chinelas, natutumba ako. Ika-ika maglakad. Yan yung patunay. 19 years ko ng chinelas. 19 years. Dalaga na. Mas matanda pa sa kanya. Chinelas ko. Ibig sabihin, may problema po. Kung kakayahan para gawin itong negosyo na ito, kulang ako. Wala ako nun. Pero still, nagawa. Paano ka ba? Baka kompleto ka. Baka mas malakas ka sa akin. Ano ang dahilan para hindi? Believe me, mas kaya. Huwag ka mag-alala. Marami naman kami dito. Nagustuhan mo yung negosyo, ang problema, wala kang 14,988, tama? Gusto mo yung negosyo pero wala ka ng 14,988. Yes or no? Huwag kayong mag-alala. Okay lang, bigyan ako ng good news. Ito po yung deal. Ito yung deal. Bigyan mo ng time yung nag-invite sa'yo. 5 minutes, 10 minutes. Bigyan mo siya ng oras. Hindi namin hinahanap yung may pera. Ang hinahanap namin dito, taong seryoso. Kasi kahit may pera ka, kung hindi ka magsiseryoso sa negosyo na to, sayang lang ang pera. Huwag ka na sana sumali. Magiging isa ka lang sasabihin na, sumali ako dyan, wala naman nangyari. E, paano mangyayari? Hindi ka naman seryoso. Hindi mo naman ni-work out. Pwede mo ba sabihin, pangit na nangyari sa amin, ay maganda nangyari sa akin? Isa lang ako, sa libo-libong naging milyonaryo sa front row. Kasi libo na po, naging milyonaryo ng front row. Milyonaryo, wala pa yung normal lang ang kinikita. So pwede mo ba sabihin, hindi kami kumikita dito? Hindi. Ilan taon na ako sa front row? Almost 12 years. 12 years. 12 years na ako sa front row. Pwede ba yun? 12 years akong tanga? Wala nangyari? Pwede yun? Siguro tanggapin ko 2 taon, 1 taon. Sabagay, ano nga? Ang tanga-tanga sa trabaho, sobrang tagal na, wala pa nangyari. Di pa rin naisip na wala pa nangyari sa akin. 12 years. Kaya maganda nangyari dito. Maganda yung nangyari sa akin. Ngayon, ito po yung catch. Okay lang kahit wala kang pera. Ang importante, alam mo to ba't gagawin. Ikwento mo sa nag-invite sa'yo kung gaano mo ka gusto yung negosyo at bakit mo gagawin. Tutulungan ka namin. Kung may chance, lakpas ka lahati. Kung may chance, pinapangako. Kung may chance, lakpas ka lahati, tutulungan ka namin para makapag-start ka sa negosyo. Bigyan mo lang ng konting oras para kausapin at i-discuss niya sa'yo kung paano ka mag-start sa negosyo, paano ka namin matutulungan. Yun lang po, maraming salamat. Ako po sa nito, isa ako sa tutulong kayo. Sumunod ka lang kung saan kita, sa kita dadalhin, kayong dalawa lang at wala.